Okay, so eto na naman tayo, si Auntie Claire, kasama si Bangag na magsisinungaling na naman. Fine na fine daw, pero tignan ninyo. Tignan naman ninyo yung actuations, facial expressions, yung mata niya, halatang nagsisinungaling sila. Look at that, look at that, look at that. Yan, fine daw yan, fine. Pakinggan natin ang mga sinasabi. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Naayos na ang problema. Ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang health. Kung walang pera ito at pera ng taong bayan, malamang sa malamang cardiac arrest na to. Naayos na yung problema. What happened was I now have diverticulitis. So, nabanggit ang diverticulitis. Tingnan natin ang diverticulitis. So, mga kababayan, ang cocaine use ay attributed doon sa symptoms ng diverticulitis. Ang diverticulitis ay nagpuproduce ng parehas na sintomas sa sobra at heavy use ng cocaine. Similar, that can produce severe, potentially fatal abdominal symptoms. Parehas na parehas ang sintomas. Kaya, kung sinasabi na sabi niya ay diverticulitis, malamang sinasabi lang nila ito na diverticulitis, pero ito pala ay heavy use of cocaine. Cocaine use can cause acute mesenteric ischemia. Ano po ito? A reduction of blood flow to the intestines. Ito po ay nagmimimik or kahalintulad ng sintomas ng diverticulitis. Kaya kung sinasabi niya na diverticulitis po ito po ay dahil sa cocaine-induced. Wala kang katakas-takas, Marcos Jr. Ikaw po ay nadulas galing sa bibig mo ang diverticulitis. Apparently, I now have diverticulitis. Diverticulitis growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay... Overworked? Baka naman overdosed. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Nakita ninyo kung paano yung question, leading question, kasi syempre question ng taong bayan yan, nasaan si Marcos Jr. Sa pwesto. Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Well, aside from diverticulitis, meron naman isang chismis. Apparently, merong conversation with Dean Chase at saka sa isang insider or taga Malacanang. Ang sabi dito, mamatay na ba? Sagot, we still don't know, Sir Dean. But everyone in the wing started panicking agoy kasi he was clutching his chest. Naku, cardiac arrest na to. Akala namin cardiac arrest. So, sabi ni Dean, so what was it? Sayang, di natuluyan. According po sa findings, sir, AFib po or atrial fibrillation or arrhythmia due to chronic insomnia. Mapasearch nga, tignan nga natin ano tong atrial fibrillation na ito. Well, tignan natin. Sinus tachycardia, ayan, cardia from the root cardiac is the most common arrhythmia that results from cocaine. Ayan na naman tayo, cocaine toxicity. But supraventricular tachycardia and atrial fibrillation can also occur, ayan po, ito po, can also occur
These tachycardias are primarily due to cocaine. Ayan na naman tayo eh. So, cocaine use, atrial fibrillation, adults who use methamphetamines, cocaine, opiates, cannabis, may have a 38, maybe 86% na kay Marcos Jr. nung isang gabi na ito. Higher risk of developing an irregular heartbeat. Kaya nga sabi, akala namin cardiac arrest, sabi doon. Known as atrial fibrillation or AFib, which can cause heart-related complications. Yan po, kaya yan po yung sinasabi na under medical observation. President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. So ayan po, questionin po natin ang totoong kalagayan ni Marcos Jr. Although, na-interview ni Auntie Claire na sabi okay lang, pero wag kayo. One of these days, matutuluyan na yan. Dahil alam nyo, sa ating Constitution, under Article 7, Section 12, kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang kalalagayan ng presidente. At ayon sa Article 7, Section 11, kapag unable na ang presidente, ang vice presidente, which is VP Sara Duterte, will be our new president. Kaya dapat voluntarily mag-submit na ang presidente ng Declaration of Inability. Huwag ka nang pakunwa-kunwari na kaya mo pa yan. Buti na lang may pera ang taong bayan para isalba ang buhay mo. Pero ang totoo niyan, kagaya mo rin si Boying Rimulya na binuhay lang ng pera ng taong bayan. At syempre, ganun din sa Article 7, Section 8, na kapag ikaw ay may disability na, or maybe pag ikaw ay namatay, sana ang Vice President ang ating bagong presidente. At syempre, ang sabi sa Article 3, Section 7, meron tayong garantiya na malaman ng taong bayan ang impormasyon tungkol sa concern sa inyong health. Kailangan i-release ninyo ang inyong health record.